Uh, uh, Good morning, brothers and sisters. Today, wala si Pastor Nam, no? Anyway, although wala yung servant of God, hindi ibig sabihin wala tayong Sunday service. Kaya, this morning, basahin natin sa Book of John chapter 8. John chapter 8. Mula verse 1 hanggang verse 11. Gospel John chapter 8. Kung wala kayong Bible, sa screen meron tayong Bible verse. John chapter 8 verse 1. Dadapwat si Jesus ay napas sa bundok ng mga olibo. Jesus went unto the Mount of Olives. At pagka-umaga ay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya at siya'y naupo at siya'y tinuruan. And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. At dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At nang mailagay siya sa gitna, and the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, ay sinabi niya sa kaniya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. They say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Sa kautusan nga ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kaniya? Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but that sayest thou? At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya ay may maisumbong sila. Dadapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. This they said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Dadapwat nang siya'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kaniya, ay umunat siya at sa kanya'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kaniya. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. And again he stooped down and wrote on the ground. At sila nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroon? Wala bang taong humatol sa iyo? When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those 10 accusers? Had no man condemned thee? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin nahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Ngayong umaga, binasa po natin yung Book of John, chapter 8, mula verse 1 to verse 11.
Anyway, mga brothers and sisters, familiar na kayo dito, di ba? Sa story about the woman caught in adultery. Di ba ngayon, in our church, ano ba yung pinaka-biggest event natin this year? Yung World Camp. World Camp. Narinig nyo na ba about sa World Camp? Siguro yung mga new attendees, hindi pa nila siguro alam ko ano yung World Camp. But our brothers and sisters, almost all our brothers and sisters naka-join na, no? Sa ating World Camp in Korea. Sino ba yung mga nag-join na sa World Camp Korea? Nakapunta na sa World Camp Korea. Konti lang? Hanggang ngayon, ano bang ginagawa niyo sa buhay niyo? Ba't di pa kayo nag-join sa World Camp Korea? Alam niyo kung kailan nag-start yung World Camp Korea? 2001 eh. Ibig sabihin, almost 25 years na yung lumipas. Kailan ba kayo naligtas? May mga na-save ba dito last 2000? Sino ba yung mga na-save last 2000? 2001, 2000. Kaya actually ako ay mga 8 times naka-attend sa Korea. Yung first attend ko ng World Camp ay 2001. 2001. Kaya yung pag-attend ko sa Korea, alam nyo, yung unang message na narinig ko through Pastor Oksu Park, hanggang ngayon hindi ko makalimutan yung sinabi ni Pastor Oksu Park noong 2001, nang kami ay nag-join sa World Camp Korea. Isang salita lang yung naitanim sa puso ko Alam niyo po ba kung ano yun? Hindi niyo siyempre alam. Ako lang yung nakakaalam. Tapos yung mga nag-join sa Korea 2001, hindi ko rin alam kung alam nila o naalala nila Kaya sabi ni Pastor Oksu Park, open your heart. Open your heart. Ano daw? Kaya ito yung salita na narinig ko during World Camp 2001 through Servant of God, Pastor Oksu Park. Kaya sinabi niya sa mga participants from different countries, open your heart. Open your heart. Di ba parang ito ay simple lang na salita. Pero ito ay mahalaga, especially sa ating buhay. Ngayon, open ba ang puso nyo? Your heart is open or your heart closed? Bukas po ba yung puso nyo ngayon? Kasi kung sarado yung puso nyo, kahit yung salita mismo ay makapangyarihan, kung ang puso natin ay sarado, ano bang ibig sabihin? Yung salita mismo ay hindi pwedeng pumasok mag-enter sa ating puso Amen?
Kaya ano ba yung pinaka-importante? Especially pag tayo ay humarap sa salita ng Diyos. Oh, open your heart eh. Open na? Open na yung puso nyo? Dapat marunong i-open ang ating puso, hindi sa ibang bagay. Sa salita ng Diyos. Amen? Kaya ako dahil nakikita ko yung bawat isa sa inyo, pwede kong malaman kung sino yung sarado yung puso. O bukas yung puso eh. Kaya ito yung salita for the first time when I attend World Camp 2001. Kaya although 25 years passed, pero itong word na narinig ko through Pastor Okso Park, hindi pwedeng mabura sa puso ko eh. Kaya anyway, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, para tayo ma-enjoy natin lahat ng bagay, dapat bukas yung puso natin eh. Amen? Bukas yung puso natin. Kaya ako talaga nagpapasalamat dahil ngayon, pagkalipas ng 25 years, sino ba yung nagjo-join, umaten ng World Camp? Yung dalawang anak ko Dalawang anak ko. Ngayon ay pang third time na nila na umaten ng World Camp sa Korea. Yearly sila umaten eh. Last 2024, eh. 2024, 2025, and then ngayon, 2026. Mayaman ako, no? Kasi dalawa sila eh. Every year, umaten sa World Camp. Kaya kailangan ng plane ticket, and then entrance fee. Mayaman ako, no? Ba't wala kayong kibo? Parang binagyo ba kayo? Mayaman ba ako? Hindi. Mayaman. Siguro isip ng mga iba, siguro si pastor ay malaki yung sweldo niya. Pero actually, frankly speaking, wala kaming sweldo. Naintindihan nyo? Wala kaming sweldo eh. Of course, sa ibang churches, especially yung mga mega church, meron silang sweldo, meron silang allowance, ano pa. May mga iba't ibang mga benefits. Pero, in our church, in Good News Mission Philippines, walang sweldo eh. Naintindihan nyo? Walang sweldo. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, verse 17. Do you know that verse? Sabi niya, the just shall live by faith. The just shall live by money. The just shall live by faith. Di ba? Ito yung Romans chapter 1, verse 17 eh. And then, in Hebrews chapter 11, kung wala daw pananampalataya, hindi daw maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Tama po ba?
sa Hebrews chapter 11, kung wala daw pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Amen? Pero originally, meron po ba tayong faith? Wala eh, wala. Originally, wala tayong pananampalataya. Pero yung pananampalataya na kanino po ba? Kay Jesus Christ. Amen? Siya daw yung author and finisher of our faith. Amen? Kaya don't worry kahit wala tayong faith, pero si Jesus, merong faith. Amen? Kaya kung babasahin natin yung John chapter 2, di ba yung story about wedding in Cana of Galilee. At that time, nagkaroon ng problem eh. Anong problem? Naubos yung alak eh. Naubos yung wine, yung alak. And then, di ba sa wedding, yung pinakamahalaga sa wedding ay wine eh, wine. In every occasion, ano ba yung pinaka-important? Wine. Wine. Mga brothers, ano ba ang pinakamahalaga? Gusto niyo ng wine? Sino yung mahilig sa wine dito? Meron pa bang mahilig sa wine dito? Kaya, at that time, si Mary, Mother of Jesus, di ba siya yung parang nag-aalala at that time. Kaya siya lumapit kay Jesus. Ano bang sabi ni Jesus? Sabi ni Maria, wala nang alak. Pero ni-rebuke siya, di ba, ni Jesus Christ? Ang sabi ni Jesus ay, babae, anong pakialam ko sa iyo? Hindi pa dumarating ang aking oras. Pero at that time, si Maria, sa loob ng puso niya, ito ay hindi naging burden, naintindihan nyo? Sa puso niya eh. Sabi ni Jesus, hindi pa dumarating ang aking oras. Kung ganun, kailan ba yung oras ni Jesus? Kailan yung oras ni Jesus? Brothers and sisters, kailan? Di ba sabi ni Jesus kay Maria, hindi pa dumarating ang aking oras. Kailan yung oras ni Jesus? Di ba kayo din may oras? Kung kailan gigising? Today, what time kayo gumising? Kailan kayo, ano oras kayo gumising? Di ba, kagabi? Tomorrow, ako gigising, 7. Kaya, iset ko yung alarm ko, 7 a.m. Tapos iba sa inyo ay 8. Meron 8? Kanina kami, habang nasa likod ni Elder Ulysses, "Ay, bakit wala pa yung mga brothers and sister?" Sabi niya, Pastor, dahil umuulan ngayon, masarap matulog eh. Masarap matulog. Kaya, natutulog pa. Hanggang 7, hanggang 8. Siguro meron pa sa inyo gumising ng 9, meron ba? Especially yung mga malapit lang sa church. Alam niyo kung sino yung laging nalilate?
Sino yung laging nalilate? Yung mga malapit sa church o yung mga nasa church? Tama, hindi tama? Ha? Kaya itong mga nasa church na nag-i-stay, kasi di ba merong schedule sa church. Every morning, 5:30 a.m., merong down message. Tama? Mga lingkon, tama? Kaya ako gumigising na alas 5 eh. Alas 5. Nag-alarm ako 5 a.m. Pero madalas, nauuna pa ako sa alarm ko eh. Di ko alam kung bakit kaya ganon. Nagkakaedad na yata ako eh. Dahil sa nagkakaedad na, nababago na yung body clock, no? Tama ba? Mga nagkakaedad dito. Ganon ba talaga pag nagkakaedad na? Nagigising na ng maaga? Okay. Paminsan, gumigising ako alas 4. Akala ko umaga na eh, pero 4 a.m. pa lang. Paminsan 3 a.m. Kaya ito ay ano yun, masamang pangitain pala. Masamang pangitain. Ibig sabihin, ngayon, na-experience ko na din yung na-experience ng mga senior. Ha? Senior. Mukha lang akong bata, no? Mukha lang akong bata. Pero actually, lagpas 30 na ako eh. Nagulat sila. 30 plus. Kaya nang bahala kung ilan yung plus. Ha? Pwedeng 5, pwedeng 10, ganyan. Pwedeng plus 20. Actually, ako ay 50. Hindi halata, no? Meron kasi akong sikreto eh. May sikreto ako eh. Gusto nyo ring bumata? May secret. Anong secret? You always preach the gospel. Amen? And then, laging mag-join sa event ng ating church. Yun yung sikreto. Amen? Every Sunday, umattend kayo. Every Wednesday, Friday, and then, diba, this coming 27 to 29, mayroon tayong special event eh. Kasi our speaker ay from Mexico. Kaya marinig natin yung preaching, different preaching about gospel. Talagang maganda eh. Kaya I hope na lahat ng mga kapatiran mag-join. Tapos, magsama kayo ng new soul eh. Amen po ba? Kasi habang si Pastor Nam nasa Korea, ito yung lagi niyang ibinibilin eh. Mag-imbita ng kaluluwa para sa ating event. And then, kailangan din nating mag-prepare para sa World Camp Philippines. Kasi very near na eh. Sa September na. I hope na lahat ng mga kapatiran, kayo po ay mag-join sa preparation ng ating World Camp. Kaya anyway, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, 2001, ako ay nag-join sa World Camp. Yung salita na binanggit ni Pastor Oksu Park, open your heart, open your heart. Bakit? Kasi kung yung puso natin ay sarado, yung salita ng Diyos ay hindi pwedeng mag-enter sa ating puso eh. Di ba? Before you enter dito sa church service hall,
Di ba? Binuksan niyo yung pintuan. Tama? Binuksan niyo po ba yung pintuan o hindi? O somebody open the door? Kasi kahit anumang mga bagay na nakahanda dito sa service hall, kung ang pintuan ay sarado, lahat ng nakahanda dito ay magiging useless. Naintindihan nyo? Kaya, di ba nakita nyo yung pintuan, wala siyang door lock? Bakit? Kasi anytime, kung kayo pumunta rito, pwede niyong buksan eh. Ha? Pwede niyong buksan. Ha? Kahit sino man, kahit magnanakaw man. Kaya before alam nyo, masaya yung mga magnanakaw dito eh. Bakit? Kasi walang lock yung mga pintuan eh. Even sa main door. Di ba sa ground floor, wala yung lock eh. Hindi nila lock yun. Kaya sa ating puso din, in our spiritual life din ay parehas. Kahit gaano man yung salita maganda, pero kung ang puso ay nakasarado, salita mismo ay magiging no meaning para sa atin eh. Amen? Kaya di ba tayo, every Sunday and then every time nagkakaroon tayo ng meeting. And then especially, every meeting, meron tayong testimony time. Tama po ba? In every meeting, meron tayong testimony time. Pero every time dumarating yung testimony time, anong nangyari? Lahat nakasarado yung bibig eh. Naintindihan nyo? Yung bibig. Ngayon, halos mga Lincoln School student yung tumatayo and then nagte-testify ng kanilang puso eh. Pero our brothers and sisters, nakasara yung camera, nakasara yung bibig. Ibig sabihin, sarado yung puso eh. Naintindihan nyo? Sarado yung camera, ibig sabihin, sarado yung puso. Kagabi nagkaroon kami ng men's meeting. Almost more than 30 men's yung nag-join. Pero, ilan lang yung naka-open yung camera? Brother Miguel, ilan lang? 3 lang. Sabi niya, 3 lang eh. Sino yun? Ako. Ikaw. Elder Yul. Speaker, 4. Si Brother Miguel, naka-open, pero wala siya dun eh, sa camera. Di ba yung pagsarado ng camera, ibig sabihin, yung puso natin ay sarado eh. Sarado eh. Hindi ba once a week lang, every Saturday, kung ganun, makita lang even sa camera yung mukha, masaya hindi? So especially yung speaker na naka-assign para mag-message.
Lahat, sarado yung camera. Kung gano'n, ano kaya ang feelings ng speaker? Last time, yung ating speaker, si Pastor Lee Hunmok, di ba? Anong sabi niya? Ano yung salitang natandaan nyo? Sinabi niya, kung mag-iisip lang tayo ng konti. Amen? Kung mag-iisip lang daw tayo kahit konti, ibig sabihin, malaking kilos ng Diyos mangyayari. Amen? Kaya, he testify kung paano siya nangangaral ng gospel. Paano daw? Simple lang. Every time na siya ay nagta-travel, sa airplane, di ba, yung katabi niya, anong sinasabi niya? My name is Pastor Lee Hunmok from Korea. Di ba? Sabi niya. And then, doon, nagkakaroon na ng conversation. And then, amazing things ay nangyayari after. Hanggang sa na-meet yung Prime Minister and then kings, di ba? Kaya kung babasahin natin ang Biblia, makikita natin buksan nyo ang inyong puso and then ang inyong bibig. Amen? Kaya, every time meron tayong ganitong meeting, alam nyo, in Korea, naguunahan na tumayo. Naguunang agawin yung mic para mag-testimony. Ilang beses na ba tayong nasaway tungkol sa ganitong attitude? Maraming beses maraming beses. Pero hindi natin namamalayan, di ba tayo ganitong tuloy-tuloy, nasasanay uli Naintindihan nyo? Nasasanay. Kaya I hope na, di ba, every time meron tayong ganitong meeting, di ba, simple lang, kung ano yung narinig nyo, yun lang yung ipatotoo nyo Amen? Mahirap po ba? Kailangan pa ba merong special na bagay dapat mangyari sa atin para tayo mag-testimony? Hindi na. Kung ano lang yung narinig nyo na salita and then kung ano yung naging liwanag sa inyong puso, yun lang yung ipatotoo nyo Amen? Kaya next meeting, mga lingkon, 1 or 2 lang yung magte-testimony. Kasi buong 1 hour sila sunod-sunod. Nahirapan na din sila, Nahirapan na rin kayo, no? Kaya, I hope na even yung mga nasa Zoom, magpatotoo rin kayo. Ito rin ay, magandang exercise in our spiritual life Amen? Testimony, and then preaching the gospel, fellowship. Ito ay magandang exercise sa ating spiritual na buhay. Para spiritual na buhay natin ay maging healthy. Amen? Healthy. Kasi ngayon ako rin nagkakaedad, ako din nag-aalala sa aking kalusugan.
Kasi last time na ako nasa Mindoro, di ba, halos mga 8 months, nandun kami mag-asawa sa Mindoro, sa Grace Mission College. Wala akong ibang ginagawa dun eh. Alam niyo kung ano? Kumain. Kumain. Halos araw-araw, napansin ko na, ang ginagawa ko lang ay, kumain lang eh. Kumain. Magmerienda. Kumain. Masaya, no? Masarap. Masarap ba? Masaya? Ganong buhay, masarap, masaya. Ang mga lingko, no? Sabi nila, Pastor, masaya po yun. Yun yung buhay na gusto ko. Kumain. Ano pa? Magmerienda, matulog. Jing, di ba? Si Jing, pag nakikita niya ako, Pastor, can you buy me burger? Sabi ko, mag-diet ka. Bawasan mo yung pagkain. Yan ay maganda para sa iyong health. Kaya dahil yun yung ginagawa ko lang, napapansin ko eh, lumaki yung tiyan ko dati. Wala akong ganitong tiyan. May abs ako dati. Ngayon, isa na lang. Dati mga 8, 6. Ngayon isa lang, kakakain eh. Naintindihan nyo? Kain ng kain. Kasi doon, siniserve na lang yung pagkain eh. Ha? Alam nyo, sa puso ko, hindi pwede. Hindi ako pwedeng mabuhay ng ganito. Siguradong magiging mapapaaga yung buhay ko. Naintindihan nyo? Dumating sa puso ko yun eh. Hindi ako pwedeng ganito. Sigurado, mapapaaga yung buhay ko eh. Of course, kailangan natin kumain. Pero, ano pa kailangan? Exercise. Naintindihan nyo? Exercise eh. Kaya mula last week, nag-start na akong walking and jogging. After that, eating in the Jollibee. Kasi si Brother Miguel, mahilig kumain sa fast food. Siyang may kasalanan. Nag-aya sa amin last time. Ganda ng walking namin eh. Pero after, Jollibee. Wala din. Wala din eh. Kaya nag-exercise ako, naglalakad ako eh. Kaya sa puso ko, 3 times a week dapat ako ay mag-exercise. Akit si Pastor, nakita ko eh. Pag pumunta kayo sa atik, every day. Siya, laging nagbabicycle eh. Tapos yung pawis niya ay talagang sobra. Sobra eh. Bakit? Kasi kung yung katawan nyo may sakit, kung ganon, nakapangaral ba kayo ng Ebanghelyo? Di ba yesterday, yung father ni Sister Meg, kasi mga 12, nag-send si Brother Miguel ng picture. Saan yun? Parang, saang lugar yun? Sinanong ko saan yan? Sabi niya, sa hospital. Sino bang na-hospital? Yung asawa mo, anak mo? Sabi niya, father daw ni Sister Meg. Sama niyo sa panalangin ha. Ano nangyari? Na mild stroke daw eh. Na mild stroke. Ganun ba? Tapos tinanong ko, ilang taon na? Nasa 50s? Nasa 50s pa lang eh. Naku, ako pa nasa... Sabi ko, bata naman. 50s? Nasa 50s pa lang.
Kaya ano yan, lalong sa loob ng puso ko, lalong ano yan, nagkaroon ng isip para sa sarili ko eh. Ako pala hindi mabuhay ayon sa, of course, gabay ng iglesia. Surely, ganun lang yung magiging result ng ating buhay eh. Naintindihan nyo? Actually, yung katawan natin ay, alam nyo kung ano ang maganda para sa ating katawan? Alam niyo po ba kung anong maganda para sa ating katawan? Mahirap na bagay eh. Mahirap na bagay. Mabigat na bagay. Amen? Sa yung katawan natin, kung magaan lang, alam nyo, maging malaking problema yun. Ha? Yun ang ibig sabihin. In our spiritual life din ay parehas. Kahapon, nagbabasa ako ng libro ni Pastor Oxo Park. Yung isang book niya eh. Kaya meron isang sister na meron siyang kapatid na umaattend sa isang mega church. And then itong sister niya, lumapit sa kanya eh. Alam niyo kung anong sabi niya? Kung ikaw ay talagang naniniwala kay Jesus Christ, kung ikaw ay saved, bakit kayo nabubuhay ng mahirap? Tapos yung church niyo ay, lahat ng mga members ay mahirap. Parang dito sa church natin yun. May mayaman ba dito sa church natin? Ha? May mayaman ba? Kaya binasa ko itong testimony. Kaya itong sister din, nagulat siya eh. O nga no, kung ako ay talagang naniniwala kay Jesus at ako ay saved na, bakit mahirap yung buhay? Pero itong sister ko ay, siya rin, naniwala daw kay Jesus and then, umaten sa mega church. Mega church. Pero habang binabasa ko itong testimony, diba, sa Biblia, kung basahin natin ang Biblia, the more na tayo ay sumasama kay Jesus Christ, mas lalong dumarami yung burdens. Naintindihan? Ha? Tama, hindi tama? Pero dahil sa wrong teaching, naintindihan nyo, dito sa mundo, ngayon, kung buksan nyo yung social media, sobrang nakakainis, ang daming mga preacher, naintindihan nyo? Na gumagawa ng, anong tawag? Ano ba? Di ba pag nakita niyo sa social media, maraming mga lumilitaw ngayon eh, mga preacher. Merong gaganyan lang, lahat matutumba. Merong hihip lang, di ba? Lahat matutumba. Tapos yung mga, siguro lahat yun set up, no? Set up yun, no? Ako nga, hipan ko nga kayo. Wala naman tumutumba, oh. Ibig sabihin, wala akong power, no? Wala akong power. Pero ngayon, maraming naglitawan eh.
Kung tingnan nyo sa social media, daming naglilitawan na ganitong feature. Tapos anong teaching nila? If you believe to God, your life be blessed. Di ba? Sabi nila. Pag naniwala daw kay Jesus, pag naligtas, maraming pagpapala daw ay darating sa ating buhay. Pero nang tayo ay naniwala at naligtas, ano ang dumami? Ano ba yung dumami sa ating buhay? Problema, kahirapan, pag-uusig. Ito ay ibig sabihin, true Christian. Naintindihan nyo? Yun ang tunay na Kristiyano Amen? Amen The more na dumarami yung ganitong mga kahirapan sa ating buhay, ibig sabihin, kung babasahin niyo yung Book of Matthew, kung kayo pinag-uusig, kung kayo inaalimura, magalak kayo Bakit? Yan yung evidence na we are true Christian. Amen? We are not almost Christian. We are true Christian Amen? A true blessings ay, sa tunay na Kristiyano ay, ano yan? Not material things. Naintindihan nyo? Kaya in our church, monthly, di ba? Monthly, ano yun? Dumating na naman itong monthly. Pero, that is, ano yun, evidence na tayo ay tunay na Kristiyano Amen? Kasi dito sa mundo, ano bang gusto ng mga tao na mapakinggan? And then yung mga false preacher, ano bang mensahe gusto nilang i-deliver? Puro magandang salita Naintindihan nyo? Inibig ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Ano pa? Lahat puro magaganda. Pero basahin nyo ang Biblia. When Jesus nag-deliver siya ng mensahe, mga apostles, ano bang mensahe yung i-deliver nila? Diba? Masakit naintindihan? Masakit Gaya ng Hebrews chapter 4 ba? Chapter 2, verse 12. Yung salita raw ay gaya ng tabak, magkabilang talim, nakapaghihiwalay ng kasukasuan at ng utak, nakapaghihiwalay ng kaluluwa at ng spirit. Di ba ito yung salita ng Diyos? Amen? Yung salita ng Diyos ay, alam nyo, masakit masakit. Anyway, ngayong umaga, binasa natin itong kwento, tingnan po natin. Sa John chapter 8, verse 1, John chapter 8. Tingnan natin sa screen. Dadapot si Jesus ay napasa bundok ng mga olibo. Jesus went unto the Mount of Olives. Verse 2. At pagka-umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya. At siya ay naupo at sila'y tinuruan. Verse 3. At dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng
nahuli sa pangalo niya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi niya sa kaniya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. At dito sa John chapter 8, nandito yung kwento tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalo niya. Kaya kaninang madaling araw, nanalangin ako sa Diyos Panginoon, ano bang mensahe this morning? Masarap lang nakaupo, no? Gusto nyo nandito o nandyan sa upuan? Ako gusto ko nandyan sa upuan Bakit? Hindi na kailangan mag-prepare ng message. Umupo lang, tapos makinig lang Pag kayo speaker, ang hirap matulog. Ano bang mensahe today? Kaya, nagbabasa ako sa Biblia. Basa ako ng basa sa Biblia. And then, biglang itong kwento about sa babaeng nahuli sa pangangalo niya And then, binasa ko kanina itong kwento sa John chapter 8. Di ba, nandito yung kwento tungkol sa babaeng nahuli sa pangalo niya And then dito, makikita natin Pariseo and then Skriba. Sila yung nagdala sa babae kay Jesus Christ. Naintindihan nyo? And then si Jesus, habang siya ay bumaba sa olibo, sa verse 1, dadapwat si Jesus ay napasa bundok ng mga olibo. At pagka-umaga ay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya at siya'y naupo at sila'y tinuruan. Kaya di ba si Jesus, pagka akyat sa bundok ng olibo, and then siya bumababa sa templo para siya ay magturo. And then sa oras na ito, sa verse 3, at dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangalo niya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kaniya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangalo niya. Kaya kanina habang binabasa ko itong kwento, di ba, si Jesus, nang ma-meet niya itong babaeng nahuli sa pangalo niya, ano kaya ang puso ni Jesus? Ano kaya ang puso ni Jesus? Jesus, angry to this woman? Kayo, anong puso nyo? Pag nakakita kayo ng ganong tao, ano bang umusbong sa puso nyo? Masaya? Masaya po ba kayo? Pag nakita nyo isang tao walang ginagawa, masaya kayo? Hindi. O nainis kayo? Ako rin, nainis ako Nang si Jesus ay pumasok sa bahay ni Maria at Marta, si Marta, kumusta? Habang nakita niya si Maria, ay nakaupo sa paanan ni Jesus. Anong puso ni Marta? Itong kapatid ko. Anong klaseng tao ba siya?
Kaya sabi niya, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na iutos sa aking kapatid na ako'y kanyang tulungan? Sa mata ni Marta, si Maria, talagang babaeng ano yun? Walang isip. Walang isip. Ngayon, dumating na ang Panginoong Jesus, pero siya, anong ginagawa niya? Hindi ba dapat kailangan ano yan? Mag-prepare. Pero si Maria, nakaupo lang sa paanan ni Jesus. Kasi Marta, sa loob ng puso niya, nainis. Ang puso ni Jesus, para kay Maria, kumusta? Nainis din? Si Jesus, nang nakita niya yung attitude ni Maria na nakaupo sa kanyang paanan, tuwan-tuwa si Jesus Naintindihan niyo? Anong sabi niya kay Marta? Hoy, Marta, bakit ka naliligalig sa maraming bagay ng paglilingkod? Sapagkat pinili ni Maria ang mahalagang bahagi na kailanman hindi aalisin sa kaniya. Amen? Kaya ito yung kaibahan ng puso natin kay Jesus. Naintindihan niyo? Kaya dito sa kwento na ito, yung mga Pariseo at Eskriba, nang dinala nila itong babae kay Jesus, anong dahilan? Ano bang dahilan? Hoy, babae! Naku, kaawa ka naman. Kaya alika, punta tayo kay Jesus Christ. Ganun ba? Anong dahilan? Bakit dinala nila kay Jesus itong babae? Ha? And then, nang nakita nila itong babae, sa kasalukuyan ng pangalo niya, alam niyo kung ano yung umusbong sa loob ng puso nila? Mamatay ka na ngayon. Ha? Itong babae, marumi, masama, walang isip na babae. This time, patay ka na. Sa puso nila, punong-puno ng ganitong galit, inis sa babae. Pero si Jesus, when Jesus met this woman caught in the act of adultery, ano bang puso niya? Sobrang masaya si Jesus Amen? Sobrang masaya si Jesus Christ. Ma-meet niya ganitong klase ng tao Amen? Ang tunay na kaligayahan sa puso ni Jesus ay walang iba kundi ma-meet niya ganitong klase ng tao. Amen? Gusto bang i-meet ni Jesus Christ ang mga Pariseo at Eskriba? Ayaw ni Jesus Bakit? Anong klase ng tao ba itong mga Pariseo at Eskriba? Tingnan natin sa Matthew 23. Matthew chapter 23. 22.
Tama, 23, Matthew chapter 23, verse 23. Matthew chapter 23, verse 23. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo sa ikapu ng yerbe buena at ng anis at ng kumino at inyong pinababayaan, di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan di gawin gayong iba. Kaya anong sinabi ni Jesus tungkol sa mga eskriba at pariseyo? Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. Di ba? Mapagpaimbabaw daw sila eh. Di ba, ito ang tingin ni Jesus sa mga pariseyo, eskriba eh. Mapagpaimbabaw. Hypocrites. Naintindihan nyo? Alam nyo, ibig sabihin, ba't mainit? Hindi pala nakabukas yung aircon. Aircon na, hindi nakabukas. Kaya pala ang init ngayon dito. Kahit umuulan. Okay lang ba kayo dyan? Hindi kayo nainitan? Ako ang init. Mamaya yung technical fasting Kaya ako ang init Kaya sabi dito, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mapagpaimbabaw. At inyong pinabayaan, di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Kaya itong babae, nang dinala nila kay Jesus Christ, ano bang sabi nila? Sa verse 5, sa kautusan nga ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang ganyan. Ano nga ang inyong sabi tungkol sa kaniya? Ngayon, tingnan natin. Sabi dito sa verse 5, sa kautusan nga ni Moises ay dapat batuhin ang ganyan eh. Ngayon, di ba sa harapan ni Jesus Christ, binabanggit nila about kautusan ni Moises. Dapat daw patuhin. Bakit? Kasi itong babae, nahuli sa akto ng pangalo niya eh. Of course, ayon sa kautusan ni Moises, dapat siyang batuhin, di ba? Tama, hindi tama? Pero kanino nila sinasabi itong bagay? Kanino? Kay Jesus. Naintindihan niyo? Punta tayo sa John chapter 1. John chapter 1, verse 17. John chapter 1, verse 17. Nakita niyo po ba? John chapter 1, verse 17. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesu Kristo. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Yung kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Tama? Kaya kung babasahin natin yung Romans, wala daw aring ganap sa pamamagitan ng gawa ng kautusan eh. Pero sabi dito, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesu Kristo. But grace and truth came by Jesus Christ.
Ngayon, itong mga Pariseo at Iskriba, sabi nila kay Jesus, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin. Sino yung pinagsasabihan nila? Si Jesus na dala ang biyaya at katotohanan eh. Amen? Anong dala ni Jesus? Biyaya at katotohanan eh. Grace and truth. Amen? Kung ganun. Ano kayang sagot ni Jesus sa kanila? Yes, according to the law of Moses. Dapat siyang batuin. Itong babae, marumi, masama, mahalay. Ganun ba? Di ba hindi nila alam kung sino yung kausap nila? Hindi nila alam kung sino ang sinasabihan nila ng ganung bagay. Si Jesus sa oras na yon, ano bang dala niya? Grace and truth. Naintindihan niyo? Kaya, ituloy natin sa verse 6. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanila'y may sumbong sila. Dapat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Sila habang tuloy-tuloy, ganitong nagsasabi kay Jesus, anong ginawa ni Jesus? Yumuko daw at sumulat sa lupa gamit ng kanyang daliri. Naintindihan niyo? Kasi wala pang ballpen at the time. Walang pencil. And then, saan sumulat? Sa lupa lupa. Sa dagat, sa tabing dagat, nasubukan niyo nang sumulat? Sa tabing dagat? Sa buhanginan? I love Jojo, ganun ba? Si Jesus daw, yumuko at sumulat sa lupa gamit ng kanyang daliri. Daliri. Hindi ko alam, at that time, yung mga nakapalibot sa kanya, kung nabasa nila kung ano yung sinulat ni Jesus. Ano kaya sinulat ni Jesus, Brother Aaron? Sa lupa. Dapat na-preserve yun, no? Mahalaga yun yung sinulat ni Jesus sa lupa gamit ng kanyang daliri Ano kayang sinulat ni Jesus, At that time, sa lupa gamit ng kanyang daliri. And then tuloy natin, 7. Dadapot nang sila'y nagpatuloy ng pagtatanong sa kaniya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kaniya. Di ba? Pagkatapos ni Jesus, yumuko, sumulat gamit ng kanyang daliri sa lupa, anong sinabi niya? Ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang pumato. Ito, pagkatapos ng si Jesus ay yumuko at sumulat sa lupa gamit ng kanyang daliri. Ano yung kasunod na sinabi niya? Ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang pumato. Ito yung una, Kasunod, sa verse 8. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Ito, pangalawang beses.
Una, di ba? Gamit ng kanyang daliri, yumuko, sumulat sa lupa eh. And then nagsabi na, ang walang kasalanan siyang unang bumato. And then, pangalawa, muli daw eh. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Yun yung pangalawa eh. Pangalawang, pagsulat ni Jesus sa lupa gamit ng kanyang daliri eh. Yung una hindi ko alam, tapos yung pangalawa kaya, ano kaya rin yun? Ha? Dalawang beses. Dalawang beses siya, di ba? Yumuko. Sumulat sa lupa gamit ng kanyang daliri. Wow, ano kaya yun? Ha? Mahalaga kaya itong sulat ni Jesus sa lupa? And then verse 9. At sila nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa at nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. Sila, di ba, narinig nila yung sinabi ni Jesus, kung sino man sa inyo walang kasalanan siyang unang bumato eh. Pero hindi ba nila inalam kung ano yung sinulat ni Jesus sa lupa? Hindi ba dapat inalam nila, tinignan nila kung ano yung sinulat ni Jesus sa lupa eh. Di man lang nila inalam, tinignan eh. Doon lang sa salitang sinabi ni Jesus, kung sino man sa inyo walang kasalanan, siya unang bumato. Una, sumulat. Pangalawa, sinabi ni Jesus, sumulat ulit, di ba? Sa gitna. Itong salita ni Jesus ay, bakit ganon? Pero, ano bang sinulat niya sa lupa? And then sa 10, verse 10, tingnan po natin. At umunat si Jesus at sa kanya sinabi, babae, saan sila nangaroon? Wala bang taong humatol sa iyo? 11. At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka na iyong lakad, mula ngayon, huwag ka nang magkasalay. Dito, di ba, sabi ni Jesus sa babae, after na siya ay makasulat sa lupa ng 2 beses, tinanong niya itong babae, wala bang humatol sa iyo? Ano bang sinabi niya? At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Di ba kanina, yung binasa natin sa John chapter 1, verse 17, yung kautusan daw ay nagsidating sa pamamagitan ni Moises. Pero yung biyaya at katotohanan ay sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Kaya ngayon, tinanong ni Jesus itong babae, hoy babae, wala bang humatol sa iyo? Panginoon, wala, kahit isa, wala eh. And then, anong sabi ni Jesus? At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. And Jesus said unto her, neither do I condemn thee. Sabi ni Jesus, ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Oo, yung kautusan ay hinahatulan siya.
Pero si Jesus, siya ay naparito para saan? Para saang purpose? Para i-save itong babae. Naintindihan nyo? Itong babae. Para iligtas itong babae, ito yung reason kung bakit si Jesus ay naparito eh. Amen? Kaya dito sa kwento na ito, makikita natin, nandito yung kautusan. Nandito si Jesus Christ. Naintindihan nyo? Kung gano'n, sino bang mas makapangyarihan? Kautusan o si Jesus? Si Jesus. Naintindihan nyo? Ayon sa kautusan, dapat siyang patayin. Parusahan. Pero si Jesus, ano bang dala niya? Biyaya at katotohanan eh. Kaya anong sabi niya? Ako man, hindi rin nahatol sa iyo. Amen? Neither do I condemn thee. Neither do I condemn thee. Ako man, hindi rin nahatol sa iyo eh. Itong babae, nang na-meet ni Jesus Christ, sa puso ni Jesus, talang tuwan-tuwa siya eh. Kasi tingnan natin sa Matthew chapter, tingnan po natin sa Matthew. Chapter 9, verse 13. Matthew chapter 9, verse 13. Dadapot magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matwid, kundi ng mga makasalanan. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Kaya ngayon, ano ba ang pinaka-dahilan kung bakit si Jesus dumating sa mundo na ito? Sabi niya, for I am not come to call righteous. Ibig sabihin, ito ay hindi righteousness from God. Ito, righteous, ibig sabihin, yung mga Pariseo at Eskriba na nag-iisip na dahil sa kanilang gawa, sila ay righteous. Naintindihan niyo? For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Kaya si Jesus Christ, pagbaba niya sa bundok ng Olibo at napasa templo, di ba, dinala ng mga Pariseo at Eskriba itong babae. Alam nyo, hindi naman talaga actually Pariseo at Eskriba eh. Yung nagdala sa babae kay Jesus. Sino? Kautusan at kasalanan. Naintindihan nyo? Yung kautusan at kasalanan, yun yung nagdala sa babae kay Jesus. Amen? Pero sino si Jesus? Anong dala niya? Biyaya at katotohanan eh. Amen? Kaya nang sinabi ni Jesus sa kanya, after na siya ay sumulat, di ba, nauna muna yung pagsulat ni Jesus Christ, twice, di ba? Sa lupa. And then sa verse 11, ako man, hindi rin hahatol sa iyo eh. Ba't kaya? Ganito yung, ano kaya sinulat ni Jesus? Tingnan po natin,
Hebrews chapter 10. Nakita niyo, Hebrews chapter 10. Verse 16 tayo. Hebrews chapter 10, verse 16. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-isip. This is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Sabi ni Jesus, sabi dito, this is the covenant that I will make with them after those days. Meron daw siyang bagong covenant. Naintindihan nyo? Bagong kautusan. Ito ay hindi kautusan ni Moises in the Old Testament. Naintindihan nyo? Kaya sabi dito, I will put my laws into their hearts. Una, ano daw? I will put my laws into their heart. Ano ba ibig sabihin, heart? Lupa. Naintindihan nyo? Tayo ay lupa eh. Naintindihan? Pangalawa, and in their minds will I write them. Yun yung pangalawa. Naintindihan nyo? Di ba sa John chapter 8, 2 beses siya sumulat sa lupa? Tapos sabi niya sa huli, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Di ba sabi niya? Kaya ngayon, sabi diyan, ito ang tipan. This is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Ano yun? Seventeen. Let's read together. Okay? Ready? Go. At ang kanilang mga kasalanan, at ang kanilang mga kasama na hindi ko na alalahanin pa. And their sins and iniquities will I remember no more. Oh, ito pala yung sinulat ni Jesus sa lupa. Naintindihan nyo? Nang 2 beses. Kaya sabi niya sa babae, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Kaya anong sabi dyan? And their sins and iniquities will I remember no more. Ibig sabihin, oy babae, you are free from sin. Amen? Your sin already washed. Amen po ba? Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 24 to 25. Unang Pedro, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Sino daw yung nagdala ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy? Alam niyo ibabaw ng kahoy? Krus. Diba? Si Jesus ay napako sa krus. Bakit? Kasi dinala daw niya ang ating mga kasalanan eh. Amen? Yung kasalanan ng babae na ito ay kinuha na, dinala na ni Jesus. Naintindihan nyo?
Verse 25, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang naligaw, dadapat ngayon ay nagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Tayo, ganito dati naligaw. Kaya ng tupa na naligaw. Itong babae rin, naligaw. Naintindihan niyo? Pero ngayon siya ay nagbalik na sa pastor. Sino ba itong pastor tinatawag? Obispo ng ating kaluluwa? Jesus Christ. Amen? Kaya, itong babae, nang na-meet ni Jesus Christ, talang siya ay sobrang masaya Anong klase ng tao gustong i-meet ni Jesus Christ? Katulad ng babae, naintindihan nyo? Na nahuli sa akto ng pangalo niya Walang ng anumang sariling katwiran. Naintindihan nyo? Amen? Ito yung hinahanap ni Jesus. Ito yung gustong piyayaan ng ating Panginoong Jesus itong babae, habang binabasa ko itong kwento, sino ba itong babae? Sino itong babae? May pangalan ba itong babae? Wala. Sino itong babae? Tayo. Na-meet si Jesus at nakatanggap ng kaligtasan Amen? Isang araw din tayo, narinig itong salita ni Jesus. Kaya nang sabi niya sa babae, neither do I condemn thee. Kaya itong babae, siya ay malaya na sa kasalanan Amen? Malaya na po ba kayo sa kasalanan? Pinalaya na ba o papalayain pa lang? Pinalaya na tayo wala tayo ibang gagawin kundi tanggapin natin ito at sampalatayanan sa ating puso Bakit si Jesus dumating dito? Only one purpose, to save us from our sins. Amen? And then, pinaka-famous na sinigaw ni Jesus bago siya mamatay. Ano daw? John 19:30, it is finished. Amen? It is finished. Ano yung tapos na? Lahat na ating kasalanan Kaya Romans 8:1. Anong nakalagay? Romans 8:1. Yun natin sa screen. Romans chapter 8, verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go. Ngayon nga'y there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Lahat ng na kay Kristo Jesus ay wala na anumang no more condemnation. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Kaya sa puso ni Jesus, talagang sobra siyang masaya dahil na-meet niya itong babae. Ito yung mga tao na iminimit ni Jesus Christ. Naintindihan niyo? Not special. Naintindihan niyo? Hindi mga special na tao Tao na nalulunod sa kasalanan. Naintindihan niyo? Kaya bawat isa sa atin, di ba, meron tayong kanya-kanyang testimony.
bago natin ma-meet si Jesus. At bago tayo makatanggap ng kaligtasan. Amen? Itong babae, mapalad. Sino ba ito? Tayo yun eh. Naintindihan nyo? Tayo yun. Anyway, maraming salamat sa Panginoon dahil sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. According to the law of Moses, dapat tayo eh. Pero, si Jesus dumating na eh. Last verse, and tatapusin natin, Romans chapter 6, verse 14. Sabi po dito, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Yung kasalanan daw, hindi na kailanman makapaghahari sa atin. Bakit? Kasi hindi na tayo under the law, but under grace. Amen? Kasalanan, hindi na makapaghahari eh. Kasi wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim tayo ng biyaya. Di ba sa labas umuulan? Umuulan ngayon sa labas eh. Pero nababasa ba kayo ng ulan? Bakit? Kasi yung katawan nyo special? Hindi, under the roof. Naintindihan nyo? Kasi tayo nasa ilalim ng roof. Naintindihan? And then meron pa ceiling. Dalawa. Kaya kahit umuulan ng malakas, hindi tayo mababasa, hindi kayo magkakasakit. No effect. Naintindihan nyo? Itong pagbuhos ng ulan. Kaya tayo, wala na sa ilalim ng biyaya, ng kautusan. Ano ba ang kautusan? Laging nagja-judge eh. Naintindihan nyo? Makasalanan ka, marumi ka, ikaw laging nagkakasala, nagkakamali. Yun yung ginagawa ng kautusan eh. Ikaw dapat mahatulan, mamatay. Yun yung gawa ng kautusan. Pero tayo, under the grace. Amen? Not under the law eh. Amen po ba? Kaya, yung kasalanan, sabi dyan, for sin shall not have dominion over you eh. Hindi na siya pwedeng maghari pa. Minsan, nang tayo ay hindi pa nakatanggap ng biyaya, wala kay Jesus Christ, tayo rin. Ganito nabuhay sa ilalim ng kautusan. Kaya lagi tayong kinokondemn, di ba? Masama ka, marumi ka, ganyan eh. Kailangan mamatay ka. Pero ngayon tayo under the grace. Amen? Matawa si Brother Louie. Kasi asawa ko grace eh. Under the grace diba ako? Hindi under desire yun ah. Mga brother, under your wife? Under grace of God. Under grace of God. Amen? Anyway, ang service po natin hanggang dito lang. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umaga po na ito. Katulad ng kwento na binigay niyo po sa amin sa John chapter 8. Nang na-meet ni Jesus ang babaeng nahuli sa pangalon niya, gaano ba ang puso ni Jesus ay nagagalak? Dahil ang pagdating ni Jesus sa mundo po na ito ay walang iba kundi para iligtas ang katulad ng babae na ito na punong-puno ng karumihan at kasalanan. Ito yung gusto ni Jesus i-meet at ipagkaloob yung dakilang kaligtasan. Kaya Panginoon, kami rin po ay nagpapasalamat dahil kami rin po ay dumating sa time na na-realize namin ang aming sarili kung gaano karumi at kung gaano kasama sa harapan po ninyo.
Pero nagpapasalamat kami dahil narinig po namin itong gospel. Kung paano ang lahat ng aming mga kasalanan ay ipinatawad na minsan magpakailanman ng Panginoong Heso Kristo. Kaya gaya ng sinabi niya sa babae, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. After na siya ay sumulat ng 2 beses sa lupa, doon sinabi niya ang salita na, ako man hindi rin hahatol sa iyo. Umayo ka, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Sa bagong tipan, sa Hebrews chapter 10, ito pala yung bagong tipan na isinulat at iligay ni Jesus sa aming puso at sa aming pag-iisip. Walang iba kundi ang aming mga kasalanan at ang aming mga kasamaan ay hindi na alalahanin pa. Kaya dahil si Jesus mismo ay napako sa krus, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa aming mga kasalanan. Kaya kami ay napalaya na sa problemang kasalanan. Kaya ngayon, hindi na kami nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Kaya yung kasalanan, kailanman hindi na pwedeng maghari sa puso namin. Kundi itong katwiran, kabanalan, yun lang yung pwedeng manatili sa puso ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po lahat ng mga kapatiran namin sa oras po na ito. Yung mga gawain din po namin, especially ngayong gabi, yung opening ceremony ng aming World Camp sa Korea ay magsisimula. Pagpalain niyo po lahat ng mga umattend doon. Maraming mga iba't ibang delegates from different countries yung nag-join. Niwala kami na through World Camp, itong kaligtasan ay matatanggap po nila sa pamamagitan ng pangaral ng inyong lingkod na si Pastor Oksu Park. Pagpalain niyo po itong gawain namin doon at ang mga iba't ibang event po namin sa aming church. Kaya sa oras po na ito, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasalamat at kami po nanalangin sa pangalan namin Panginoong Yesus. Amen. Maraming po salamat.